Murray with 3 seconds. Lets it go for the win. Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So si Kyle Kuzma ay isa sa mga player na gumawa ng ingay bilang isang rookie noon sa Lakers. Bilang ang number 27 pick noon, madami ang nagsabi na siya ang steal of the draft matapos na mag-average ng 16 points at 6 rebounds per game. At mas inangat niya pa nga ito sa kanyang second season. Nag-average siya ng 18.7 points per game. Kaya naman inaasahan na madami na patungo na siya sa kanyang breakout season o kaya naman All-Star year. Ngunit nang pumasok nga si Anthony Davis sa Lakers ay biglang bumagsak ng husto ang kanyang stats. Sa dalawang season na kasama niya si AD ay bumagsak ang kanyang average points per game sa 12 points. At dito na nga siya inulan ng batikos na panay papogi lang umano ang alam at hindi na nakafocus sa basketball. Kaya naman trinade na nga siya ng Lakers. Well mga kaibigan, ngayon nga ay lumalabas ang kanyang tunay na laro sa Washington Wizards. Si Kuzma ay may average ngayon na career high 20.6 points, 7.5 rebounds, and 3.5 assists per game. Pinapakita niya ngayon mga kaibigan ang kanyang all-around performance. Sa post-game interview ay sinabi ni Kuzma na nakatulong ng gusto ang pagkakalagay niya sa ganitong sitwasyon. Ngayon nga daw ay hindi na siya naglalaro kasama sa LeBron at Anthony Davis. It's been great umano dahil hindi naman sila nagkakaroon ng kahit anong problema o gulo. Maaalala nga mga kaibigan na nilalagay na lamang ng Lakers noon si Kuzma sa bench dahil hindi na ito nagiging epektibo kasama sa LeBron James at Anthony Davis. At tulad lang ng nangyayari ngayon kay Russell Westbrook. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isingit na din natin sa update na ito na sinira ng game winner ni Jamal Murray ang 40 points at 12 assist night ni Damian Lillard upang makuha ng Denver Nuggets ang panalo sa score na 121-120. 33 points, 10 rebounds, 9 assists si Nikola Jokic, 21 points, 8 assists Jamal Murray, 20 points si Aaron Gordon at 13 points naman kay Bones Hyland. Ang Denver Nuggets ay may record na ngayon na 15 wins and 10 losses. Habang tumungo naman tayo sa usap-usapan ngayon na interview ni Steph Curry sa Sports Illustrated kung saan binigay niya ang kanyang all-time starting five. Nilagay niya nga ang kanyang sarili, si Magic Johnson, Michael Jordan, Dirk Nowitzki at Shaquille O'Neal. Obviously, hindi ito ikinatuwa ng mga fans ni LeBron dahil nakasanayan na nga na palaging kasali sa LeBron sa top 5 players o kaya naman sa mga usapan na ganito. Mas lalo lang nga na hindi ikinatuwa ng fans na kinuha pa ni Steph si Magic na isa din namang point guard. Kung magbabasa ka nga sa comment section, ito ay punong-puno ng mga dismayadong fans na hinahanap sa LeBron, KD o kaya naman si Tim Duncan. Ganun pa man, at the end of the day ay opinion nga ito ni Steph at lahat naman ng tao ay malaya na magpahayag ng kanilang sariling opinion. Hindi lang nga nakatulong na noon pa man ay madalas na talagang magkainitan ng mga fans si Steph at ni LeBron dahil sa kanilang magkakasunod na bakbakan sa NBA Finals. Kayo ba mga kaibigan, sino bang all-time starting five nyo? At ano ba masasabi nyo sa lineup na binigay ni Steph Curry? Isama na din natin sa update na ito na may mga rumors ngayon na matapos sa bitawan ng Nike si Kyrie Irving, ang New Balance umano ay kumakatok sa pinto ni Kyrie at inaasahan na kasama si Kawhi Leonard sila ang magiging bagong muka ng mga basketball shoes nila. Bukod sa New Balance ay andyan din ang Puma na ayon kay Brandon Scoop B. Robinson na isang insider, isang magandang option umano ito para kay Irving. Lalo na't binibigyan nito ng freedom ang kanilang mga atleta sa mga disenyo na gusto nila. At ito nga ang gusto ni Irving mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?